Isang makasaysayang pag-ileg naman ang isinagawa ng mga kinatawan ng Tao people mula sa Lanyo o Orchid Island sa Taiwan matapos nilang marating ang lalawigan ng Batanes gamit ang tradisyonal na bangka bilang bahagi ng cultural exchange na naglalayong buhayin muli ang mahigit 300 taon na ugnayan ng dalawang isla. Ayon kay Department of Tourism o DOT Region 2 Director Dr. Troy Alexander Miano, ang pagbisita ng mga Tao people ay simbolo ng matagal ng pagkakaugnayan ng mga mamamayan ng Lanyo at Batanes na may pangkahawig na kultura, tradisyon at wika. Ipinaliwanag ni Dr. Miano na sa loob ng mahigit 3 siglo, iisa ang pinagmulan ng kultura ng mga Ivatan at Tao people. Hanggang sa kasalukuyan ay kapansin-pansin pa rin ang pagkakatulad ng kanilang mga salita at tradisyon sa kabila ng pagkakahiwalay ng dalawang isla. Dumating sa Batan Island ang mga delegado mula sa Lanyo sakay ng kanilang traditional na bangka at dumaong sa bahagi ng Mahataw na isang lugar naman na nagsisilbing kanlungan ng mga bangkang pangisda tuwing may masamang panahon. Ayon sa DOT, ang paglalayag ay malaking simbolikong kahalagan dahil sa ito ang unang pagkakataon matapos sa mahigit 300 taon na muling isinagawa ang tradisyonal na pagbisita sa pagitan ng dalawang isla gamit ang sinaunang paraan ng paglalakbay. Nakatakdaring manatili sa Batanes sa mga delegado hanggang sa pagdiriwang ng Araw ng Batanes sa June 25 at 26 kung saan makikilahok sila sa iba't ibang aktibidad na inihanda ng pamahalang panlalawigan. Bukod sa pagpapalalim ng ugnayang pangkultura, nakikita rin ng pamahalaan ng posibilidad ng pagpapalakas ng turismo at muling pagbubukas ng mga oportunidad para sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa o dalawang lugar. Anya, bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas ay meron ng umiiral na ugnayang pangkalakalan sa pagitan ng mga pamayanan sa Batanes, Taiwan at Japan at iba pang bahagi ng Asya. Nilinaw naman ng opisyal ng pagbisita ng mga delegado ay hindi nangangahulugan ng pagbabago sa umiiral na immigration at visa policies ng Pilipinas at Taiwan. Anya, magamat visa-free ang pagbisita ng mga Pilipino sa Taiwan at vice versa, sa ilalim ng umiiral na mga patakaran, kinakailangan pa rin sumunod sa tamang proseso ng pagpasok sa bansa. Dumaan pa rin umano sa kaukulang dokumentasyon at immigration procedures ang mga dumating na delegado mula sa Lanyo. Samantala, umaasa ang DOT na magsisilbing daan ng makasaysayang pagbisitang ito upang higit pang makilala ang Batanes bilang isa sa pangunahing destinasyong panturismo sa bansa at mapalawak ang ugnayan nito sa mga karatig bansa sa Asya. Ganitong bahagi ng pahayag ni Dr. Troy Alexander Miano. Isang cultural exchange at nais ng pamahalang panlalawigan ng Batanes at ng Lanyo people o Tao people na muling buhayin ang ugnayan sa pagitan ng dalawang isla. Kasi dati yan, mayroon tinatawag ng trade relations, no? So, bago pa man dumating ang mga Kastila, meron ng trade relations ang mga isla ng Pilipinas at ang China, yung mga lugar sa Southeast Asia, kasama na rin ang hilagang bahagi ng Pilipinas, ang bansang Hapon, Taiwan, no? Merong ugnayan na yan, may trade relations na po sila. Kaya napakaganda dahil ngayon, dahil sinasabi nga ni Governor Aguto at ng mga tao sa Batanes na iisa ang kanilang salita, no? Pare-pare silang marunong mag-Ivatan, hindi man ay halos pareho yung pinagmulan ng mga salitang ugat, no, nung kanilang lengguwaheng Ivatan. Fast sa Radyo Bombo!